So, meron akong na-post na video dati dito about sa isang ibon ito. Teka lang, hanapin ko lang yung photo. Ayan, it garnered about 1.6 million views, mga langga. Maiba na alam na kung anong klaseng ibon ito, pero maiba na gustong ma-enlighten daw. Kasi sobrang cute niya dito sa video na to. Very curious at palipat-lipat siya. Kani ano, man. Bawal na sila Kita kani. Ibidyuhan gani niya. Kita din siya nga Pinoy ni. Dahil nga naon, naana na di. Sulod na dili na. Ang picture, dali. Ang picture, alilip kang. Hello. Bright gani sila. Bright eh. Ang intelligence daw ng 3 years old na tao. Alo ko, uy. Ang pang-Facebook mag So, ayun na nga. Yung klase ng ibon na yun ay tinatawag na Kea or Kea bird. Isa siyang klase ng parrot na endemic dito sa New Zealand. Sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, sabi nga ng asawa ko doon na matatalino sila na klase ng ibon kasi yung intelligence nila ay para din daw sa 3 years old na bata. May mga sightings dito or may mga videos na nakuhanan na kung saan, ayan, binubuksan daw nila yung water tap sa isang campground dito sa New Zealand. May isa rin na nilock daw niya yung mountaineer sa toilet. And may iba na marunong mag-set ng traps para makuha yung mga eggs ng mga tinatrap nila ng mga animals. At may iba rin na nakikipaglaro ng tug of war daw sa pusa over sa rabbit na carcass. At may mga pagkakataon din kapag namamasyal kami doon sa South Island kasi sila po ay matatagpuan lang dito sa South Island, sa bulubundukin ng South Island at doon sa Golden Bay, doon siya banda, wala siya dito sa North Island. Tuwing pumupunta kami sa Milford Sound, may mga pagkakataon na kasi matraffic yung lugar minsan. So pag nagsistop kami, may mga ibon or may mga Kea bird na pumupunta doon at minsan nililipat nila yung mga cones, alam niyo yung orange na cone para kapag may inaayos sa daan, yung nilalagay nila yung cone na yon. May iba naman na tinatanggal nila yung wiper ng sasakyan. Isa sila sa mga tinagurian na matatalino or pinakamatalinong ibon sa buong mundo. At sobrang friendly pa nila. Kung mapapansin niyo dun sa video, mayroon siyang parang band or leg band. Kasi protected siya dito sa New Zealand. At bawal silang pakainin, kaya naman hindi namin binigyan ng pagkain. Kasi kapag papakainin mo sila, hindi na sila marunong mag-fend for themselves or maghanap ng sarili nilang pagkain. Kaya naman bawal siyang pakainin. Unfortunately, endangered na sila at nasa mga 3,000 to 7,000 na lang daw yung population nila currently. Which is so sad. At isa pa sa mga protected na mga ibon dito sa New Zealand na nakita namin kahapon ay ang tinatawag na tui bird. Ito naman yung itsura nila. Meron silang parang puti dito sa kanilang leeg. Protected sila kasi important pollinator and seed distributor sila para ma-restore yung natural habitat ng New Zealand. Pero makikita sila sa South Island and sa North Island. Sobrang na-amaze kami kahapon kasi sa dami ng nakita namin. Dito lang banda sa my town dito sa amin kasi pa-spring na so may mga punong kahoy na may mga bulaklak na at yun yung main source of food nila kasi. Awal ang mga balahibo, itong yung green. Gana nila eh. Hindi sila diri. Sila ba? Naon sa bulak. So sobrang dami ng mga magagandang ibon at mga protected na ibon dito sa New Zealand. We've lost count of those birds na mga nakita namin. At nakaka-amaze talaga kapag nakikita namin sila. Pero alam niyo ba na meron ding mga tinuturing na pest na mga ibon dito sa New Zealand. At magaganda pa yung mga klase ng ibon na yun. Katulad na lang nito. Ito, yung rainbow lorikeet. Native kasi sila sa parts ng Australia at illegally na-release sila dito sa New Zealand. At ngayon, nagpo-possess na sila ng significant na threat sa native wildlife dito sa New Zealand. At may isa pa, ito. Yan ay tinatawag na Eastern Rosellas. At tinuturing din sila na peste dito sa New Zealand. Bakit sila kinukonsider na mga pests? Kasi nadadamage daw nila yung mga grain at mga fruit crops. Tsaka nagiging competition sila sa pagkain ng mga native na mga bird species dito sa New Zealand. At potentially din daw nagsispread sila ng disease na tinatawag na avian disease.
Actually, the other time, meron kaming sighting dito sa bahay namin mismo. Dito sa may puno na nasa tapat lang ng bahay namin. Ay, nilupad. Ay, tara di ay. Nilupad ang isa. Duha sila kabuok pa. Duha di sila. Ayan yung itsura niya mga langga. Sobrang cute. Ang ganda-ganda ng color. But unfortunately, yun na nga, peste sila dito sa New Zealand kasi hindi sila native or hindi sila endemic dito. At nako, sobrang dami pang mga pest na tinuturing dito sa New Zealand na hindi mo aakalain na pests. Meron nga dito mga wild na mga kabayo na kinakal na lang nila kasi yun na nga, wild sila at nasisira nila yung mga native plants dito sa New Zealand. Sila yung mga tinatawag na Kaimanawa horses. Ayan sila. May mga pagkakataon na binibigyan nila ng mga chances yung mga kabayong ito kung may mga tao na gustong mag-alaga sa kanila. Pero kung wala naman, dahil kailangan nilang i-control yung population nila, so may mga iba na kinakal nila or sinaslaughter. And aside from those animals, meron din dito ang wild goat or feral goat na tinuturing nilang peste. Pero allowed ka din namang i-hunting ito kung gusto mo. Minsan nga pag nagde-drive kami papunta doon sa Taranaki, may mga nakikita kaming mga wild goat sa gilid-gilid. At hindi lang yun, meron ding mga wild na mga deer. Although merong deer farm dito sa New Zealand, mahirap kasing i-maintain yung population nila. Kasi wala silang natural na predator. Kaya naman malaking tulong yung mga hunters sa pagkontrol ng population ng mga wild deers or feral deers. At ito rin, yung mga wild na mga pigs, hinahunt din sila. At of course, tinuturing din na peste. At palagi ko na itong sinasabi sa mga videos ko, dito sa New Zealand, yung mga pusa ay tinuturing na peste. Bakit? Kasi kahit na hinahunt nila yung mga ibang mga types na mga pest dito sa New Zealand, katulad na lang ng mga rabbit, mga rats, hinahuntin kasi nila yung mga native na mga ibon. Kaya naman, tinuturing sila talaga na peste. At sobrang hirap i-control ng population nila kasi mabilis silang dumami. Kaya nga dito sa farm namin, napakadaming mga pusa din around dito. Katulad na lang na pusa namin na si Misimu, isa siyang wild cat dati at naging farm cat siya at ngayon house cat na. Kasi dinomesticate niya yung sarili niya at hindi na siya nag-hunt kasi pinapakain na siya. So, hindi na siya may tuturing na pests. Kumbaga ngayon, she is living her best life kasi tingnan nyo naman yan, napaka-spoiled. Oh, ayan pa, nako, sobrang spoiled niyan. She is around, kasi nung dumating kami dito, nasa mga 1-year-old pa siya. Or almost 2, ganon. And we've been here for almost 9 years na. Kaya naman, yan, nasa mga 9 to 10 na siya. Well, anyway mga langga, if you wanna know more about what are the other pests dito sa New Zealand, pwede nyo yung i-search sa doc.gov.nz. So yun lang. Thank you for watching. Bye!